Dahil kung meron mang pinakamagandang himala na mangyari sa buhay ng tao, pagbabagong buhay, hindi pagkamangha lamang. Kaya sana, bagamat maaari din namang gawin ng Panginoon na magpakita sa atin ng mga hindi pangkaraniwan o pambihirang himala, huwag sanang yun lang, yung tingnan natin na magpapalalim ng ating pananampalataya. Hindi natin kailangang hintayin na lumuha ng dugo ang santo. Hindi natin kinakailangang hanapin ang mga naglalangis na poon. Hindi natin kinakailangang titigang mabuti ang mga pader sa ating bahay kung may nabubuo bang imahen ng mahal na birhen o ng mga santo. Hindi natin kinakailangang magkagulo sa mga lugar na sinasabing may aparisyon. Hindi natin kinakailangan dayuhin yung mga taong nagsasabing sila'y sinasaniban ng Santissima Trinidad, ng Diyos, ng mga santo, anong kung sino-sino. Ang kinakailangan lang natin ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga, pagmulat ng ating mga mata sa sakramento at buhay panalangin na gumagawa ng himala sa kalooban natin dahil binabago tayo nito at idinudulot sa atin ang kaligtasan na nanggagaling kay Kristo. Yan ang tunay na himala, pagbabagong buhay, kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tampagbati sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Mabigat ho pananalita ni Jesus ngayon sa Ebanghelyo bilang karugtong ng kanyang paalala sa sinusundang kwento nitong Ebanghelyong narinig natin ngayon. Matatandaan ninyo, nung Sabado narinig natin yung huling salita ni Jesus na mapalad ang mga taong nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. At ito yung pamantayan ng kadakilaan para sa kaharian ng Diyos. Ngayon, madaming taong dumadagsa kay Jesus. Yun ang simula ng Ebanghelyo natin ngayon. Bakit? Ito ba'y dahil sa kanyang salita na nagdudulot ng pagbabagong buhay sa mga tao? Hindi. Maraming dumadagsa sa Panginoon dahil nakikiusyoso. Gustong makakita ng kababalaghan. Hindi sila naroon para makaranas ng pagbabagong buhay. Ang iba sa kanila gusto lang mamangha dahil sa kababalaghan o kaya'y gustong makakita ng kababalaghan upang subukin si Jesus kung siya ba talaga'y dakila
kung siya ba talaga ay makapangyarihan, kung siya ba talaga ang isinugong Mesiyas o tagapagligtas. Kaya nakikita ni Jesus ang puso ng mga taong ito. Ano ang pakay nila? Bakit sila naroon? Kaya sinabi ni Jesus ang mga pananalitang hindi sila pakikitaan ng anumang tanda maliban sa tanda na isinasalarawan ng nangyari kay Jonas. Ano po bang nangyari kay Jonas? Siya'y 3 araw sa loob ng tiyan ng isang malaking isda. At alam naman natin na ang Panginoon ay 3 araw ding mamamalagi sa ilalim ng lupa at siya'y muling mabubuhay. At ito yung tanda na siya nga ang tagapagligtas na pagdaraanan niya yung kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi siya ang magpapakita ng tanda sa ganang kanyang sarili, kundi ang Panginoon mismo. Ang Diyos na siyang magbabangon sa kanya mula sa kamatayan, yun ang dakilang tanda na dumating na nga ang pagliligtas. Dahil yun yung pinakasukdulan sa lahat ng hiwagang gagawin ng Diyos, higit pa sa pagpapagaling ng may sakit, higit pa sa pagpapalayas ng mga demonyo, ang pinakamatinding kababalaghan na makikita ng buong mundo sa lahat ng kasaysayan ay ang muling pagkabuhay ng isang namatay. At ito ay unang maipapamalas ng Diyos kay Jesus. At alam nating nangyayari na yan. Lahat ng Kristiyano, tagasunod ng Panginoon na namatay bilang kaisa ni Jesus, hanggang ngayon, ibinabangon sila mula sa kamatayan at nakakaranas ng muling pagkabuhay. Bukod pa dyan, alam natin na hanggang ngayon, ipinapakita ni Jesus ang tanda, ang hiwaga ng ating pananampalataya. Sa tuwing nagdiriwang tayo ng Eucharistia, ano ang dakilang tanda na nakikita natin? Tulad ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinatanggap natin yung biyayang ito kapag ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo. May himala bang nangyayari sa bawat banal na misa? Meron, wala? May dakilang tanda ba tayo nakikita? Meron o wala? Meron. Ang problema, hindi natin pinapansin dahil masyado ng pangkaraniwan sa atin. Para tayong yung mga taong nagkakagulo dahil gustong makakita ng mga tanda o himala na pambihira o hindi pangkaraniwan. Mga Pilipino, nagkakagulo kapag nakakita na ay lumuluha eka ng dugo yung estatwang ito. Naglalangis yung puon. O kaya yung patak ng ulan, naging korte ng mahal na birhen o santo. Pinapahiran yung lumot, gagaling daw sila doon. Pag yung mga ganyan ng himala, tutumugin. Pero kapag nagdiwang ka ng banal na misa, lalangawin. Bakit ganon? Ang pamantayan natin ng himala ay yung mga bagay lang na hindi pangkaraniwan. Pero yung himala na nangyayari sa bawat banal na misa, ang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo, ang pagbabagong buhay ng isang Kristiyanong napukaw sa salita ng Diyos, yan ang himala na nangyari sa Ninive. Yung kamangmangan na nagiging karunungan dahil naliwanagan ng salita ng Diyos, yan ang himala na naranasan ng reyna ng Timog na pumunta kay Solomon, na nangyayari din sa tuwing tayo'y nananalangin. Yung biyaya ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan ng mga sakramento, mga pangkaraniwang bagay, yung tubig na ginagamit sa binyag, nagiging daluyan ng kaligtasan, yung langis na karaniwang galing sa halaman, pero pag binasbasan at ginamit sa sakramento, nagdudulot ng kagalingan at ginhawa sa may sakit. Ang mga salita ng pari na pinapatawad ka sa iyong mga kasalanan, pangkaraniwang salita ng pari, pero nagdudulot sa iyo ng kaligtasan at pagkapawi ng iyong mga kasalanan.
Anong tawag mo dyan na mga ordinaryong bagay na ginagamit ng Diyos para magdulot ng kaligtasan at pagbabago sa buhay ng tao? Himala! Mga dakilang tanda. Hindi natin pinapansin, pero yan ang tunay na mahalaga. Dahil kung meron mang pinakamagandang himala na mangyari sa buhay ng tao, pagbabagong buhay, hindi pagkamangha lamang. Kaya sana, bagamat maaari din namang gawin ng Panginoon na magpakita sa atin ng mga hindi pangkaraniwan o pambihirang himala, huwag sanang yun lang, yun tingnan natin na magpapalalim ng ating pananampalataya. Hindi natin kailangang hintayin na lumuha ng dugo ang santo. Hindi natin kinakailangang hanapin ang mga naglalangis na poon. Hindi natin kinakailangang titigang mabuti ang mga pader sa ating bahay kung may nabubuo bang imahen ng mahal na birhen o ng mga santo. Hindi natin kinakailangang magkagulo sa mga lugar na sinasabing may aparisyon. Hindi natin kinakailangan dayuhin yung mga taong nagsasabing sila'y sinasaniban ng Santissima Trinidad, ng Diyos, ng mga santo, anong kung sino-sino. Ang kinakailangan lang natin ay magkaroon tayo ng pagpapahalaga, pagmulat ng ating mga mata sa sakramento at buhay panalangin na gumagawa ng himala sa kalooban natin. Dahil binabago tayo nito at idinudulot sa atin ang kaligtasan na nanggagaling kay Kristo. Yan ang tunay na himala, pagbabagong buhay, kaligtasan, sapagkat yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Dahil yung pagkamangha, mawawala din yan. Pero ang pagbabagong buhay, magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.